Hello, what's up mga kapitbahay? Dahil uwian na naman, no? At saka medyo maulan dito sa area natin. Ayan, kung nyo mapapansin. Ayan, no? Sobrang maulan dun sa parking namin. Ayan, no? Sobrang basa. Ang lakas ng ulan. Okay, so hindi tayo agad makakauwi dahil nga masipag tayo magdala ng kapote. Kaya, ayun. Kaya hindi muna tayo uuwi. Kukwento muna natin or pag-usapan muna natin yung isang katanungan ng isa natin subscriber. Nagtatanong po siya sa akin, may itong scenario, no? Dito sa PF Sense niya, okay, dito, ayan, palagi yan warning, which is nagkukulay orange, minsan nagre-red daw, tapos minsan nagda-down, lilipat sa kabila. Okay, so ano nga ba ibig sabihin nun? Alright, so ibig sabihin nun mga kapitbahay, meron kang isang user na high usage sa internet, or which is may gumagamit ng mataas na bandwidth, kaya nag-high latency. Ibig sabihin, nag-upload siya ng malaki, or nag-YouTube siya, or nag-stream siya, kaya nagkakaroon siya ng nako-congest yung internet mo. Okay, nagtatanong po siya sa akin kung paano nga ba natin sa pinakamabilis na paraan makita kung sino yung pinakamalakas na IP ang gumagamit ng bandwidth dito sa PF Sense natin. At saka, paano nga ba natin nalalaman kung yung internet natin is na kukongest ba or nauubos ba yung allotted na bandwidth na binigay sa atin ng ISP provider natin dito sa PF Sense. Ano nga ba ang pinakamabilis na way para makita yon? Okay? Kasi ito mga kapitbahay, no? Usual to sa mga company na kunyari yung company nila is more in browsing or more in searching. Yan. Kaya dapat alam mo kung paano mag-limit diretso dito sa PF Sense, or kung paano ang pinakamabilis na way. Like for example, para makita mo agad na si ang lakas nito kumain ng ng bandwidth, kaya kailangan natin to i-limit. Kasi dito kasi sa akin, ang mga users ko dito is naka DHCP. So araw-araw, iba-iba po yung nakukuha nating IP. So, paano mo nga ba makita or paano mo mabilisang tignan kung sino yung mismo ang pinakamataas na user na gumagamit ng mataas na bandwidth, para makita mo na kung mayroon siyang aktibidad or dina-download or or nagbo-browse, makikita mo agad yun, nagbo-browse. Kasi dito sa amin, mabilis ko siya nakikita kasi yung Facebook dito sa amin saka Messenger gamit sa business, kaya naka-open siya, pero yung YouTube naka-block. So sa Facebook, kapag nanonood ka high bandwidth, mayroon kaming mga ibang special officers dito na naka-on yung YouTube, kaya minsan nag-YouTube sila, naka-HD pa, kaya medyo nako-congest kasi yung internet ko dito is up to 30 lang yung converge ko, tapos yung radius ko up to 40 lang, pero hinapapanatili ko siya na ganyan, green palagi, dahil nga nakalimit yung iba, tapos yung iba naka-static, kaya nilalagyan ko siya ng limiter na hanggang doon lang dapat. Kahit mag-YouTube siya, kahit mag-Facebook streaming siya, hindi mako-congest yung internet ko. Okay, let's go pag-usapan natin. Okay, kasi ito yung isa nating kapitbahay niya nagtatanong, ganun daw yung nararanasan niya. Kaya ituturo natin sa kanya kung ano ang pinakamabilis na way para malimit mo per IP dito sa PF Sense, para makita mo kung nako-congest ba yung internet mo. Alright, so let's go. Ayan mga kapitbahay, so ito yung ating PF Sense. Kung yung mapapansin, ayan, nagwa-warning packet loss siya. Ito, kaya nagwa-warning yan kasi mayroon tayong gamit na CCTV. Itong radius natin na to is yung gamit natin yan for CCTV outside. Kaya medyo mataas yung upload niyan, kaya nagwa-warning siya minsan, lalo na kapag sabay-sabay na ina-access yung CCTV natin. Kaya nagwa-warning po siya, pero normal po yan. Kung nyo papansin, siya yun. Yan, ang taas po ng upload niyan, kung nyo papansin, pero yung download niya is wala kasi naka-assign lang. May naka-assign na ibang user dito, pero pili lang. Halos lahat dito talaga. Ayan, kung nyo papansin. Paano mo ba malalaman na mayroong isang user na nagda-download or mataas yung usage ng bandwidth? Malalaman mo kapag yan, like for example, ito, dapat pantay yan. Kung yung papansin, ito sa radius, pantay. Diba? Dapat, kuwari, naka 4 gig siya, 4 MB siya, tuloy-tuloy na, hindi bumababa, na hindi gumaganon. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung bandwidth niya na may dina-download siya na malaki. Kaya doon mo siya malalaman na mayroon siyang ginagawang kabablaghan. Kaya ang gagawin mo
titingnan mo siya agad yan, kung inyo papansin. Titingnan mo siya agad doon sa graph kung sino nga ba yung pinakamataas na IP na yon na nagda-download. Okay? Kung inyo papansin, si LAN ko is umaabot ng 10 MB to 20 kasi nga si LAN, yan, may mga user dyan na nag-access ng aking CCTV na dumadaan dyan sa LAN ko na yan. Kaya itong VLAN na CCTV ko na to, may mga nag-access yan dito. Kaya medyo tumataas po siya. Pero kung inyo mapapansin, yung upload niya is mababa. Yan. Ito, halos lahat ng users ko dito, ito ang ginagamit. Ito yung pinaka main internet namin, yung Converge namin. Itong radius namin, yung list line, ito yung ginagamit namin sa IPsec at saka sa CCTV. Okay? So, ayan siya. Kung yung mapapansin, di ba? Sa ngayon, halos lahat walang gumagamit kasi lahat yan nakalimit. Ayan. Kasi kung wari, makita ko yan, umaabot ng 10 MB tapos tuloy-tuloy, hahanapin ko kaagad yon. Okay? Saan nga ba ang pinakamabilis na way para mahanap mo? Punta ka dito, status. Status, tapos may makikita ka rito sa baba. Yan. Traffic graph. Ito yung pinakamabilis, no? Traffic graph. Yan. Kung nyo papansin, traffic graph, nakaselect yung LAN. So, lahat ng mga LAN IP, lalabas dito. Ayan. Kung nyo mapapansin. Halos lahat yan. Yan yung mga active IPs ko na mataas yung gamit. Kung nyo mapapansin, ito yung 63. Yan. Ang baba ng upload niya. Pero yung download niya is medyo malaki, 6. Pero dahil nga yung internet ko is up to 30, hindi pa yan na-upgrade. Actually, in-upgrade na namin yan. Gagawin na namin 200 kasi kulang na talaga. Kaya sobrang higpit ko pagdating sa limit para limited lang yung ma-access nila. Like, kung hindi, yung mga site na hindi company related, talagang nililimit ko para hindi talaga mo-congest yung internet ko. Okay? Yan, dyan mo siya makikita. Kunyari, eto, si 63, gusto ko yan i-limit. Ang gagawin mo, tandaan mo lang yung IP. Tapos, pupunta ka sa rules, syempre. Punta ka sa rules, punta ka sa LAN. Ayan. Punta ka sa LAN, kung inyo mapapansin. Ito yung mga IP ng taga Bureau of Customs na malakas mag-YouTube. Ayan. Kaya ang ginawa ko, nilimit ko siya. Ang ginawa ko dyan is nilagyan ko siya ng traffic shaper. Tapos nakalimit siya ng sobrang baba lang, 4 MB lang to 5 MB. Kasi minsan nagreklamo sila, natawag sila sa akin, bakit daw ang labo na YouTube nila. So sinasabi ko kasi na kapag nag-YouTube ka kasi sir ng tawag nito, high definition, automatic nililimit ni firewall kaya binababaan niya yung speed mo kaya lumalabo. So naniniwala naman siya sa technical term ko, kaya yun. Kaya ang gagawin mo lang, punta ka sa rules, sa LAN, tapos ayan, kung nyo papansin. Paano nga ba mag-direct limit? Alam ko na i-vlog ko na to eh. Kung nyo papansin itong isa, ayan. Nilimit ko siya pero nakapunta siya sa radius para hindi niya makain yung converge ko. Paano nga ba nililimit yon? So pag in-edit mo yan, ayan, kung nyo papansin, ilalagay mo na dyan, pass, LAN, tapos IPv4, tapos any, tapos yung IP niya. Yung IP niya sa source. Tapos dito sa destination, lagay mo na lang yung any para lahat. Tapos dito sa baba, input-output pipe, yun yung kinrate mong limiter. Okay? So, ganoon lang yung pag-limit, no? Ayan. So, punta ka lang sa status, tapos traffic graph. Ayan. Lahat ng LAN IP. So, kunwari, mayroon kang ibang VLAN. Yan, kunwari, yan, mga VLAN ko po yan, ha. Ayan, kunwari, paano titignan din niya, kunwari, sa ibang VLAN. Kasi ito, lahat to nasa LAN. Ang gagawin mo lang, lipat mo lang. Ayan, kung nyo papansin, nandyan naman lahat lumalabas. Kunwari, sa Wi-Fi, yan, lalabas lahat. Lahat ng mga connected ko sa Wi-Fi, kung nyo papansin, ibang subnet po yan. Yan. 61. Ito, kaya malaki yan kasi bandwidth yan ng mismo local bandwidth. Yan, kasi gumagamit yan ng nag-access yan ng mga CCTV ko dito sa VLAN 21 ko. Kaya ito yung mga user na nagbo-view din ng CCTV kasi kailangan nila tignan kung ano yung status ng mga truck nila at saka mga container nila. Okay? Ayan. Sa Wi-Fi yan. Kunyari, eto naman, titignan mo, kunyari, titignan mo kung nako-congest yung internet mo.
ang gagawin mo lang, siselect mo lang kung sino yung ISP provider mo. Kung mapapansin, si Radius, select natin yan ha. Ayan, kung nyo mapapansin, si Radius, ayan, kung nyo mapapansin, di ba si Radius, yan yung CCTV natin. Yung bandwidth in, yung download, walang gumagamit. So, si bandwidth out, sobrang laki. Ayan, naaabot niya yung 40. So, nako-congest siya, kasi nga, puro CCTV yan upload. Kaya, kung nyo mapapansin kanina, nagwa-warning siya ng high latency. Kasi nga, kapag ina-access nila lahat yung CCTV, nauubos. Okay? Kung nyo mapapansin, si Converge ko naman, kung nyo mapapansin, ayan, si bandwidth in, yan, si bandwidth out, ang daming gamit, yan, nako-congest talaga, pero pumapalo-palo lang, up to 30 po yan. Okay, so ngayon, in-upgrade namin to na up to 200 na, yan, pumayag na yung may-ari, kasi kulang na talaga yung up to 30. Okay, ayan, pinalitan namin ng plan, kasi may mas murang plan, na mas mataas, yan. Okay, 38, yan, pumapalo. Alright, so, ganun lang. Ayan, silan ko is 0 dot something. Ayan, kung nyo papansin, ganun lang mga kapitbahay, ganun lang yung pinakamabilis na way para makita mo or matrace mo kung sino ang pinakamataas na bandwidth user dito sa PFSense mo. Okay, para ma-detect mo agad or ma-limit mo agad para hindi magtuloy-tuloy na mag-congest yung internet mo. Kung nyo papansin, si Radius ko yan, nagwa-warning dahil nga sa upload yan. Right? Pero normal lang po yan kasi si Radius hindi naman naka-assign dito sa users ko. Si Converge talaga ang number 1 internet na naka-default. Alright? So, sana may natutunan na naman kayo ngayon. Sana mayroon na naman kayo nakuhang tip dito sa PFSense natin. At saka kung meron kayong mga katanungan or meron kayong mga kunting katanungan sa ibang something network or something, comment down below and don't forget to share, like, and subscribe dito sa channel natin para masaya. Alright, so maraming salamat, God bless and peace. Sana may kunting matutunan na naman kayo. Alright, so peace and God bless.